Abaya Hawa, Isaya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa. Happy Sabat! Happy Sabbath, everyone. Bawa kwartawab abaya hawa. Wartawan na wayawa. Kal halal hawad abaya hawa lahayam. Kalawan abayawa alayam. Bahasa masyayak kihawasyay. Bahasam raw kakadas. Kwam yasyarala elda oper Maharlika, Philippines. Tawada abaya hawa. Yaman! Yaman. Yan. Yayaman tayo. Okay. So, dito na tayo sa chapter 24. Sa Book of Jasher. So, diretso na tayo. Basa. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 24, talatang 1 hanggang 45. At ang buhay ni Sarah ay 127 taong gulang na namatay si Sarah at tumayo si Abraham upang maghanap ng isang libingan sa kanilang lugar upang ilibing ang kanyang asawa na si Sarah. At nagpunta siya at nagsalita sa mga anak ni Het, ang mga naninirahan sa lupain. At sinabi niya, ako ay isang dayuhan na nanirahan sa iyong lupain. Bigyan ninyo ako ng pag-aari ng isang libingan sa inyong lupain upang mailibing ko ang katawan ng aking asawa. At sinabi ng mga anak ni Het kay Abraham, narito, ang lupain ay nasa harap mo at pipiliin mo ang lugar kung saan inilibing ang katawan ng iyong asawa. Sapagkat walang tao na pigilan ka na libing ang iyong asawang namatay. Okay. Si Sarah namatay. Sa Bible ng 66 book na kinanonize ng Vatican Canon Law, hindi mabasa kung ano ang ikinamatay ni Sarah. Pero sa Book of Jasher, nakasama sa original Bible, ay mabasa, namatay si Sarah sa sobrang saya. Pero, hindi yun ang cause. Nagbitaw kasi siya ng salita. Nasabi niya, dapat ako ang mamatay, hindi ikaw, aking anak. Very dangerous kapag magbitaw tayo ng salitang negatibo. Na para bang sinumpa mo ang sarili mo. Tapos yung unang sinabi niya, sino nakaalam na hindi na tayo magkita kailanman? Aba, nagbitaw din. Kung hindi siya nagbitaw ng ganong salita, sa sobrang saya niya na nalaman niyang hindi pala nahandog si Isaac, iba pala ang hinandog, siyempre makayanan sa puso niya yon. Kaya lang nagbitaw siya ng negatibong salita. Yan ang dahilan kung bakit namatay si Sarah. Ngayon si Abraham naghanap ng lupa doon sa mga taga-Hitiyo. At yan, mabait naman mga taga-Hitiyo sa kanya, yung mga lahi ni Het. O, tuloy tayo. At sinabi ni Abraham sa kanila, kung sumasang-ayon kayo, sasamahan ninyo ako kay Efron, ang anak ni Sohar. At tanungin ko, nabigyan niya ako ng isang yungib sa Makpela, na nasa dulo ng kanyang bukid. At bibilin ko ito sa kanya, sa nais niyang halaga. At si Efron ay nanirahan sa mga anak ni Het, at nagpunta sila at tumawag para sa kanya. At dumating siya sa harap ni Abraham at sinabi ni Efron kay Abraham, masdan mo ang lahat na hiniling mo sa iyong lingkod ay gagawin ko ito sa iyo. At sinabi ni Abraham, hindi, ngunit bilhin
ko ito sa iyo, ang yungib at ang patlang na iyon, upang ito ay aking pag-aaring libingan ng aking lahi sa lugar na ito magpakailanman. At sumagot si Efron at sinabi, masdan ang bukid at ang yungib ay nasa harap mo. Ibigay ko ito kahit anong gusto mo. At sinabi ni Abraham, bibilhin ko ang lahat mula sa pagpasok ng pintuan ng lungsod. Okay. I-repeat natin to ha. Sabi ni Abraham, upang ito ay aking pag-aaring libingan ng aking lahi sa lugar na ito magpakailanman. Ganyan magbasa. Malakas, prolong. So, makita natin ha, nakabili ng property si Abraham. Okay, tuloy tayo. At narinig ito ni Efron at sa lahat ng kanyang mga kapatid, at itinimbang ni Abraham na may 400 siklo ng pilak sa mga kamay ni Efron at sa mga kamay ng lahat ng kanyang mga kapatid. At isinulat ni Abraham ang transaksyon na ito. At isinulat niya ito at may patutuo sa 4 na saksi. At ito ang mga pangalan ng mga saksi. Si Amigal na anak ni Abisna na Hiti. Si Adis-Krom na anak ni Asyunak, Hibit. Si Abdon na anak ni Achiram, ang Gumirit. Si Bakdel na anak ni Adusik o ni Abudis, ang Sidonite. At kinuha ni Abraham ang aklat ng pagbili at inilagay ito sa kanyang mga kayamanan. At ito ang mga salitang isinulat ni Abraham sa libro. Na ang yungib at ang bukid ay binili ni Abraham mula kay Efron, ang Hittite o Hittite. Ito ay para sa kanyang binhi at mula sa kanyang mga binhi na lumalabas ng lungsod at bumabalik. Muli ang lungsod, ang pag-aari na ito ay mananatili sa kanyang binhi magpakailanman. At naglagay siya ng perma dito at patutuo sa 4 na mga saksi. So, may deed of sale. Grabe na, noon pa pala. May deed of sale, oh. Kay Abraham. May witness na. May 4 na witness. May testimony pa sa bawat witness. Grabe, no? Hindi pala natin papilis. Oo. Pero mo ha, at kinuha ni Abraham ang aklat ng pagbili. Ito yung tinawag na deed of sale. At inilagay ito sa kanyang mga kayamanan. Oh. Ganda kayamanan yun. Oh, yun. One of the property. Kumbaga, nandoon yun, titulo. Deed of sale. At ito ang mga salitang isinulat ni Abraham sa libro. Libro ang gamit. Ngayon, tawag kasi deed of sale na eh. Na ang yungib at ang bukid ay binili ni Abraham, yun nakasulat sa aklat yan, sa libro. Mula kay Efron ang Hititi. Hitiyo yan sa ano, sa ito ay para sa kanyang binhi at mula sa kanyang mga binhi na lumalabas sa lungsod, ng lungsod. Kasi yung umalis sila, napunta sila sa Egypt, di ba? At bumalik muli ng lungsod. Oh, labas-pasok. Kahit umalis sila sa Kanaan, sa kanila pa rin pagbalik kasi nakasulat doon sa aklat, sa agreement eh. Ang pag-aari na ito ay mananatili sa kanyang binhi magpakailanman.
Kahit ang lahi ni Abraham lumabas, pupunta sa ibang bansa, lumabas sa lungsod, pagkatapos bumalik uli, ang property ay hindi maagaw kahit kanino, sa kanila pa rin kasi nakasulat sa deed of sale, sa libro. Libro ang nakalagay. O, yan. Matibay na kasulatan. Tuloy tayo. Basa. At ang mga patlang at ang yungib na nasa loob nito at ang lahat ng lugar na iyon ay tiniyak kay Abraham at ang kanyang binhi pagkatapos niya. Mula sa mga anak ni Heth, tingnan ito bago ang Mamre sa Hebron na nasa lupain ng Kanaan. At pagkatapos nito ay inilibing ni Abraham ang kanyang asawang si Sarah doon. At ang lugar na iyon at ang lahat ng kanyang mga hangganan ay kay Abraham, ay para sa kanyang binhi ng isang libingan. At inilibing ni Abraham si Sarah na may parangal tulad ng naobserbahan sa pakikipag-ugnay sa mga hari, at inilibing siya sa maganda at magandang damit. At si Sem at ang kanyang mga anak, si Heber at si Haring Abimelech, kasama sina Aner, Iskol at Mamre, at ang lahat ng mga lulo at mga lola ng lupain ay dumadalo sa paglibing. At ang mga araw ni Sarah ay 127 taong gulang na namatay siya. At gumawa si Abraham ng isang mahusay at mabibigat na pagdadalamhati. At si Shem at ang kanyang anak na si Heber. Nandoon, dumalo sa paglibing ni Sarah. Shem, ha? Mga buhay pa rin yan. Oh, buhay pa. At si Haring Abimelech, kasama sina Iner, Iskol, at Mamre. At ang lahat ng mga lulo at mga lula sa lupain ay dumadalo sa paglibing. Sikat si Sarah kilala. Lahat ng taga-Kanaan, lahat, mga senior citizen, lulog lola. Si Haring Abimelech, si Shem at saka si Heber. Nandoon. At ang mga araw ni Sarah ay 127 na taon. Gulang. 127 years siya na namatay siya. At gumawa si Abraham ng isang mahusay at mabibigat na pagdadalamhati. Basa. At ang lahat ng mga nanirahan sa lupain ay nag-aliw kay Abraham at Isaac na kanyang anak dahil kay Sarah. At nang matapos ang araw ng kanilang pagdadalamhati, si Abraham ay nag-utos sa kanyang anak na si Isaac na sumama sa kanila ni Sem at Heber sa kanilang bahay upang maturuan nila si Isaac at malaman ang mga paraan ni Yahweh sa paglilingkod at ang mga tagubilin. At si Isaac ay nanatili siya roon sa loob ng 3 taon. Sa oras na iyon, si Abraham at ang lahat ng kanyang mga lingkod ay nanatili at nanirahan sa Beersheba. Samantalang si Isaac ay doon nanirahan sa kanyang lolo sa tuhod sina Sem at Heber. Lolo sa tuhod. So ang sinabi ni Abraham kay Sarah na dalhin si Isaac doon sa kanyang lolo, Shem at Heber para turuan, ay natupad yung namatay na si Sarah. Kunwari lang yung white line na yon para lang, kasi kung diretsuhin niya ihandog, ay mag-away sila, hindi talaga papayag si Sarah.
Kasi masyadong mahal ni Sarah si Isaac. Kasi bugtong anak nga eh, sa kanyang katandaan. Ngayon ha, biro mo ha, si Isaac, alam na niya ang pangalang Yahweh. Nakita niya sa kanyang papang, si Abraham. Pero bakit turuan pa siya, i-disciple pa siya, paano maglilingkod, para malaman ang gagawin. Hindi yung, alam mo anak, alam mo na yung totoong pangalan eh. Hanggang doon ka lang. Mababaw pa yan. Pwede uuga yan, pwede yan lilipat sa ibang panampalataya. Kailangan para i-disciple, kailangan mailagay sa puso nga maging matibay ang panampalataya patungkol sa tunay na pangalan ng ating nilikha. Ganun ang ginawa. Oh? At nang pagkatapos ang araw ng kanilang pagdalamhati, si Abraham ay nag-utos sa kanyang anak na si Isaac na sumama sa kanila ni Sim at Heber sa kanilang bahay upang maturuan nila si Isaac at malaman ang mga paraan ni Yahweh sa paglilingkod at ang mga tagubilin, at si Isaac ay nanatili siya roon sa loob ng 3 taon. 3 years. Ang ginawa natin, bakit sa tuwing Sabat, nandito tayo, marinig ninyo ang salita ni Yahweh mula sa original Bible para lumalalim ang alam natin sa paglilingkod. Hindi yung, alam ko na si Abba Yahweh, alam ko na dito na ako sa bahay magsimba, dito na okay na yon. Anong okay? Okay sa'yo? Sige ka. Nagdududa ako sa hindi ka elect. Baka ang dugo mo, dugo ng fallen angel. Ito nga ha, si Isaac, pinapunta pa 3 years siya doon sa piling ng kanyang lulo sa tuhod para maturuan. Itong pagsasamba natin dito para maturuan tayo, malalaman natin ano talaga ang totoong story para tumibay ang ating panampalataya na kahit anong mga uga sa bagyo sa buhay, hindi tayo matitinag. Kasi maraming tao na, okay, ang ganda sa panampalataya, sa paglilingkod. Pagdating ng isang unos na bagyo sa buhay niya, wala na. Backslide, di na makikita. Yung ditong matin, okay. Yung nalayo na, wala na. Di mo na makita. Kahit sa social media, magpuposo, wala na. Di na makikita, nauga. Kulang sa tibay sa panampalataya. Yun ang ibig tukuyin ni Abraham na kailangan titibay ang panampalataya ni Isaac. Biro mo dito nagsimba, ang galing pa sumasayaw, ganon. Pero yung lumalayo na, wala na. Kahit sa social media, di na makita ang mga post niya. Mayroon tayong 3 warrior na ibong mandaragit. Babae pa yun ha. Ibong mandaragit. Pastora Corazon, Pastora Ann, Magalso, at sa si Daykik. Masisipa ka talaga ni Kik ni Day. Dayan, babae, Day. Okay in Day, pero i-cake ka niya, sisipain ka. 3 warrior natin na matitindi. Yan ang tinatawag na ibong mandaragit. Hindi talaga duwag, matapang. Pero yung mga ibon na medyo may pagkaduwag konti, i-share na lang mga post nila. Pero yung super duwag, wala na talaga. Basahin lang, wala na. Walang post. Pero sa makamundong bagay, asipag doon sa TikTok. Nagmukhang babae pa doon. Nako, wala. Kulang kasi sa foundation, kulang sa tibay, sa panampalataya. Kulang. Tuloy tayo. At sa paglipas ng 1 taon, si Abimelech, ang hari ng Filisteo, ay namatay sa taong iyon. Siya ay 191 taon, gulang sa kanyang kamatayan. At sumama si Abraham sa kanyang bayan sa lupain ng mga Palesteo.
at naaliw nila ang buong sambahayan at ang lahat ng kanyang alagad. At pagkatapos ay lumingon siya sa paligid. At ito ay ang pagkamatay ni Abimelech na kinuha ng mga tao sa Gerar. Si Binmalek na kanyang anak at 12 taong gulang lamang siya at ginawa nila siyang kahaliling hari ng kanyang ama at tinawag nila ang kanyang pangalan na Abimelech hango sa pangalan ng kanyang ama sapagkat gayon ang kanilang kaugalian na gawing Abimelech ang pangalan ng kapalit na hari ng kanyang ama at umupo siya sa kanyang trono. Parang katulad din sa Egypt. Paraon. Ang paraon, pag mamatay yung paraon, mapalit ng hari, paraon pa rin ipapangalan. Hindi no, Abi. Parang Doon, Abimelech. Dito sa atin, presidente. Pag mamatay yung presidente o matanggal yung presidente, natalo sa eleksyon, ibang kapalit, presidente ang pangalan. Ang term, president. President ang term ginamit natin dito. Sa kanila, Abimelech. Sa Palestine. Sa Egypt ay paraon. Pag paraon, yun ang pinuno. Presidente, sa Pilipinas yan. Pati sa, sa US. US. Presidente ang gamit na term. So, yun ang mangyari. China. Ngayon, tuloy. At si Lot na anak ni Haran ay namatay din sa mga panahong iyon. Sa 39 na taon ng buhay ni Isaac at sa lahat ng mga araw na nabuhay si Lot, ay 140 taong gulang nang namatay siya. At ito ang mga anak ni Lot na ipinanganak sa kanya ng kanyang mga anak na babae. At ang pangalan ng unang ipinanganak ay si Moab. At ang pangalan ng pangalawa ay si Ben-Ami. At ang dalawang anak na lalaki ni Lot ay nagpunta at kumuha ng kanilang mga asawa mula sa lupain ng Kanaan. At iniaalay nila sa Yahawa ang mga bata. At ang mga anak ni Moab ay sina Id, Mayon, Tarsos, at Kandel. 4 na anak na lalaki. Ito ay mga ama sa mga Moabita hanggang sa araw na ito. At ang lahat ng mga pamilya ng mga anak ni Lot ay napunta upang manirahan saan man sila dapat mapunta. Sapagkat sila ay mabunga at nagdadagdagan ng sagana. Dumami ang lahi. Mga Moabita, yon ang China. Mga Amonita, Amni, ang Japan. Pero tingnan mo ha, mayroong na-post doon na isang national item ng China, may word na Yahawa binanggit. National anthem. Sa atin, national anthem, Bayang Magiliw. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Nag-asawa ang anak ni Lot, yung dalawa, si Moab at saka si Ben-Ami, sa mga taga-Kananita, Canaanites. Pero yung anak nila, inaalay nila kay Yahawa. Kasi yung anak ni Lot, mula kay Lot na tatay, ay na-disciple mula rin kay Abraham. That's why kilala nila ang pangalan ng Creator, Yahawa. That's why inaalay na anak nila kay Yahawa. That's why ang China, hindi nawala ang national anthem nila, nandoon yung pangalang word Yahawa. Ganon. Tarsos, mga anak to, si Mayon, si Id, anak ni Moab to. Sige, tuloy muna tayo. Advance, sir. Sige.
At nagpunta sila at itinayo ang kanilang mga sarili na mga lungsod sa lupain kung saan sila nanirahan. At tinawag nila ang mga pangalan ng mga lungsod na itinayo nila pagkatapos ng kanilang sariling mga pangalan. At si Nahor, na anak ni Tera, na kapatid ni Abraham, ay namatay noong mga panahong iyon sa 40 taon ng buhay ni Isaac. At sa lahat ng mga araw ni Nahor ay 172 taong gulang at namatay siya at inilibing sa Haran. At nang marinig ni Abraham na namatay ang kanyang kapatid, ay nalulungkot siya ng malungkot at nagdadalamhati siya sa kanyang kapatid ng maraming araw. At tinawag ni Abraham si Eliezer, ang kanyang pinunong lingkod, upang bigyan siya ng mga utos tungkol sa kanyang bahay. At siya ay dumating at tumayo sa harap niya. Okay. Yung namatay si Nahor, na kapatid ni Abraham, ilang taong edad ni Isaac? 40. 40. 40 years old si Isaac nga namatay si Nahor. Yung namatay si Nahor, ilang edad ni Nahor? Saan ba dito? 100. Ayun po. 100. 172 taong. 172. 172. Mga matanda, no? Hmm. May sa kulang-kulang. Nagkamatayan na nga sila lahat, pati silot. Si Simpa at saka si Ibirang wala, oh. Buhay pa ang dalawa. Anak ni Noah, di ba? Sila ang nagdi-disciple ng mga lahi nila Hindi lang mamatay. Binigyan sila Oo. ng buhay para Oo. Okay, tuloy tayo. Kita mo ha. mga laro sa tuhod. Oo. Sige. At sinabi ni Abraham sa kanya, narito, matanda na ako. Hindi ko alam mga araw ng aking kamatayan. Ngayon ay bumangon ka. Lumabas at huwag kumuha ng asawa para sa aking anak na lalaki mula sa lugar na ito. At mula sa lupang ito, mula sa mga anak na babae ng Canaanites o Kanaanita sa gitna ng ating tirahan. Ngunit pumunta ka sa aking lupain at sa aking lugar ng kapanganakan. At mula roon ay kumuha ka ng asawa para sa aking anak, at ang Yahawa alahayam ng langit at lupa na kinuha ako mula sa bahay ng aking ama at dinala ako sa lugar na ito. At sinabi sa akin ni Yahawa, ibibigay ko sa iyong binhi ang lupain na ito para sa isang mana, magpakailanman. Ipapadala niya ang kanyang anghel at magtatagumpay ang iyong lakad upang makakuha ka ng asawa para sa aking anak na lalaki, mula sa aking pamilya at mula sa bahay ng aking ama. So, promise ni Yahawa kay Abraham na ang kanyang binhi ay magmamana talaga. Yung bansang Kanaan ay maging bansang Israel. Magpakailanman. Magiging manan talagang lupa. Hindi malipat sa ibang bansa. Manatili sa Israel. Pagbaba ng New Heaven, New Earth, and New Jerusalem, nandoon pa rin ang Israel. Ang pinaka-city, the center of city of Israel ay Jerusalem. Hindi yan mawawala. Sabihin na iba, malipat dito sa Oper. Ano malipat? Naka-record na yan. Na-scattered, malamang, napunta rito at may gagamitin si Hawa dito. Para mangaral, Oh, mangaral. magbalita. Pero, in the long run, in the ending, balik pa rin sa tunay na bansang Israel. Doon sa New Heaven, New Earth. Ibaba yan dito. Pero habang hindi pa ibaba, balik talaga tayo doon sa original na bansa na Israel na ngayon nakaupo ang mga Edomites. So yan. Pero mo ha,
medyo kabado si Abraham eh. Patay na si Lot, pamangkin niya, patay na yung kapatid niya. Sabi niya, hindi ko alam kung kailan ako matay. Ikaw, Eliezer, na pinuno ng aking mga alagad, utusan, pupunta ka doon sa Haran, sa lugar sa tahanan ng kay ama. Doon ka kumuha ng asawa kay Isaac. Ayaw siya kumuha ng asawa na dito sa mga Kananita. Kasi hindi kapareho pananampalataya yan. Mag-iba ang pananampalataya. Katulad sa magulang, anak, dahil believer tayo, kaya mag-asawa ka, parehong believer, huwag kang pupunta sa unbeliever. Sabi niya, Papa, kasi yung unbeliever gwapo, mahal ko. Itong believer, pangit magnaong. Pero, ang utak noon, ang mindset sa pananampalataya, Huwag kang choosy. hindi yan. Hindi sa mukha mo titingnan, kundi yung kaparehong pananampalataya. Yan ang nangyari na gustong naisin ni Abraham. Okay, tuloy tayo. Hindi, no? 32. At sinagot ng alipin sa kanyang amo na si Abraham. At sinabi, narito, pumunta ko sa iyong lugar, sa bahay ng iyong ama, at kumuha ng asawa para sa iyong anak na lalaki mula doon. Ngunit kung ang babae ay hindi pumayag na sundan ako sa lupang ito, dadalhin ko ba ang iyong anak na lalaki doon sa lugar na iyon? At sinabi ni Abraham sa kanya, huwag mong dalhin ang aking anak sa lugar na iyon, sapagkat ang Yahawa, bago ikaw lumakad, ay ipadala niya ang kanyang anghel sa harap mo, at magtagumpay ka, o magtagumpay ang iyong lakad. Yun. May gabay-gabay talaga. Kasi si Eliezer sabi niya, paano naman kung hindi sasama? Dalhin ko ba si Isaac doon? Sabi niya, wag. Gabayan ka ng anghel ni Yahweh upang magtagumpay ang iyong lakad. Positive ang isip ni Abraham eh. Gabayan ka na magtagumpay ka talaga. Ito naman si inkis lang ba? Kung sakali, ayaw naman eh. Paano yan? Sabi niya, asawahin ko sa anak ni Abraham, di ko man nakita ang mukha, baka mukhang unggoy yun. Gusto ko makita ang personal, gwapo ba talaga? Yun ang gustong tukoy ni ni Eliezer. Nadalhin ko ba? Kasi ang babaeng iba, sigurista. Hindi ko alam ang tsura ng mukha niya eh. So, gano'n naman. Okay, tuloy tayo. Basa. At ginawa ni Eliezer ang iniutos sa kanya ni Abraham. At si Eliezer ay namnumpa kay Abraham sa kanyang amo sa bagay na ito. At bumangon si Eliezer at kumuha ng 10 kamilyo ng mga kamilyo ng kanyang amo at 10 kalalakihan mula sa mga lingkod ng kanyang amo kasama niya. At bumangon sila at nagtungo sa Haran, ang lungsod ni na Abraham at Nahor, upang kumuha ng asawa para kay Isaac na anak ni Abraham. At nang makalis na sila Eliezer, si Abraham ay pumunta sa bahay ni Sem at Heber, at dinala niya mula roon ang kanyang anak na si Isaac. Inutusan ni Abraham si Eliezer kasama yung 10 lalaking, siyempre, may 10 kamilyo kasi anong sasakyan kung hindi rin 10. 10 tao yung kasama niya, 11 sila lahat. Isang team nga. Ngayon, si Abraham naman, pinuntahan din niya si Isaac. Doon nakatira kay, sa lulo sa tuhod eh. Para pagbalik ni Eliezer, dala na ang asawa ni Isaac, kita na rin ni Isaac. So, yan ang nangyari. So, pumunta. Ngayon, anong kasunod na pangyayari? Yun.
At umuwi si Isaac sa bahay ng kanyang ama sa Beersheba. Habang si Eliezer at ang kanyang mga tauhan ay dumating sa Haran, at huminto sila sa lungsod, sa may balon, sa lugar na iyon, at ginawa niyang pinaluhod ang kanyang mga kamilyo sa tabi ng balon, at nanatili sila roon. Si Eliezer na lingkod ni Abraham ay nanalangin at sinabi, O Yahweh, ang alahayang ni Abraham na aking amo, ang unang dalaga na dumating dito upang mag-igib ng tubig at painumin ako at painumin ang mga kamilyo, ay siya ang mapapangasawa ng anak ng aking amo na mula sa kanilang kamag-anak. So, yan ang prayer ni Eliezer. Dito tayo sa balon. Mga kamilyo, luhod muna kayo. Ayan, doon sila. Ang prayer ni Eliezer kay Yahweh, sino yung unang dalaga na dumating na painumin siya at painumin din ang mga kamilyo? 11 kamilyo lahat. 10 yung plus sa kanya, 11. Ibig sabihin, masipag, mabait. Yung bata na yan, yung babae. Kasi painumin mo ako. Siya painom na sa mga kamilyo. Samantala, nandoon namang mga lalaki. Kayo mag-igip, siya painumin niyo yan. Siya mismo ang nag-serve. Ibig sabihin, nakita yung karakter ng babae na mapangasawa ni Isaac na talagang masipag, mabait. Ngayon, yan ang prayer. Ngayon, sasagutin ba ni Hawa? Basa. At naririnig ni Yahweh ang tinig ni Eliezer para sa kapakanan ng kanyang lingkod na si Abraham. At si Rebeka na anak na babae ni Betuel, ang anak ni Milka, ang asawa ni Nahor, na kapatid ni Abraham, ay dumating upang mag-igib at painumin ng tubig si Rebeka. At pinainom ng tubig ni Rebeka si Eliezer at ang kanyang kamilyo. At binigyan ni Eliezer si Rebeka ng hikaw at pulseras. At umuwi si Rebeka na masaya at kanyang ibinalita sa kanyang ama si Betuel at sa kanyang kapatid na lalaki si Laban. At pinuntahan ni Laban si Eliezer sa may balon at dinala sila sa bahay. Sinagot ni Yahweh ang prayer ni Eliezer. Na ang palatandaan ni Eliezer, pag may dumating, yung unang dumating na mag-igib dito sa balon na ito, kasi nung panahon na yan, mag-igib sila Tayo, wala na mag-igib may nawasa na May gripo. Sa kusina natin, may gripo na. Doon sa CR, may gripo na. Mas sila doon, parang katulad sa probinsya. Nadaanan ko yan Mag-igib kayo. Kawayan pa yung igiban Pasan ka ng kawayan. So, yan. Ngayon, kita mo yon, dumating si Rebeka. Pinainom si Eliezer, pinainom din ang mga kamilyo. Sagot ang prayer. At binigyan ni Eliezer si Rebeka ng porsiras at hikaw. Umuwi, happy, masaya si Rebeka. Binalita, gimaritis niya sa kanyang tatay at sa kanyang kapatid. Si Laban, doon, papuntahin dito yon. Ayan. Ngayon, anong mangyari? Basa. At sinabi ni Eliezer ang kanilang pakay sa utos ng kanyang amo na si Abraham. At labis silang nagalak sa kanya. At lahat sila ay pagpalain ni Yahweh na nagdala ng bagay na ito. At ibibigay nila si Rebeka, ang anak ng babae ni Betuel, para maging asawa ni Isaac. At si Rebeka ay napakaganda ang hitsura. Siya ay isang birhen. At si Rebeka ay 10 taong gulang
sa mga panahong iyon. At si Betuel at ang kanyang mga anak ay gumawa ng kapistahan sa gabing iyon. At si Eliezer at ang kanyang mga tauhan nagsikain at uminom at nagalak doon sa gabing iyon. Ilang taon ang edad ni Isaac? 40. Si Rebecca naging asawa niya, 10 taon. Sabi ko nga kay Tres, ilang taon ka, Tres? 8. 2 years from now. Pareho ka na kay Rebecca. Bata pa ha, dalagita. Akala ko, may isa ditong pastor na mahilig sa dalagita, pati pala si Isaac. Dalagita din. Kaya natawa. Si Joseph, ilang taon ba si Maria? 10 taon din. Si Joseph, matanda na, balo. Oh. Si Abraham si Sarah, 10 taon ang tanda ni Abraham kay Sarah. Pero ito talaga, 10 years old, dalagita. Pero mo ha, at si Rebecca ay napakaganda. Ang hitsura. Siya ay isang berhin. Oh, talagang wala pa, berhin pa eh. Siyempre, batang-bata pa, dalagita pa eh. At si Rebecca ay 10 taong gulang sa mga panahong iyon. Wala yan sa 66 book. Detalyado dito. Pero mo, 10 taon pa lang si Rebecca. Binigay na? Grabe. Si mahilig sa dalagita. Dalagita pa ang tawag doon eh. Okay, patawa lang tayo. Tuloy natin. Basa. At si Eliezer ay bumangon sa umaga. Siya at ang mga kalalakihan na kasama niya, at tumawag siya sa buong sambahayan ni Betuel na sinasabi, "Maaari na ba kaming umuwi sa aking amo sa lupain ng Kanaan?" At bumangon sila at pinasama si Rebecca at ang kanyang alipin na si Deborah, na anak ni Os, at ang mga kalalakihan kasama ni Eliezer ay binigyan si Deborah ng pilak at ginto. At pinahayo nila si Eliezer kasama ang kanyang mga tauhan at kasama si Rebecca at si Deborah na kanyang alipin. At nagpunta sila at bumalik sa kanyang amo sa lupain ng Kanaan. At kinuha ni Isaac si Rebecca at siya ay naging asawa. At dinala niya ito sa tulda. At si Isaac ay 40 taong gulang nang kinuha niya si Rebecca, ang anak na babae ng kanyang tiyuhin na si Betuel, para sa kanyang asawa. Pamangkin niya yon eh. Kasi tiyuin niya si Betuel, yung biyanan niya, tiyuin niya. Pinsang buo sila. Tiyuin niya. Kaya pinsang 40 anyos. Si Isaac. 10 taon lang si Rebecca. Dalagita. Yan ang nangyari. Ngayon, itong si Rebecca, na 10 taon lang, aywan ko, nagregla na ba yan? Wala pa yan. Dalagita. Kinuha ang dayo ni Isaac tayo. Pero wala namang alam si Isaac, hindi naman nakita ni Isaac yun eh. Ang nagkuha si Eliezer eh. Si Eliezer pa naman ang nagnanasa kung mamatay si Isaac na sa kanya mapunta ang kayamanan. Nag-agawan sila ni Ismael. Sa akin mapunta, hindi mapunta sa iyo. Sinumpa kayo sa nanay mo, sa akin mapunta. Aba. Yung nakaraang mga chapter, di ba? Ito ngayon. Ngayon, dito tayo sa conclusion ngayon. Sa pag-asawa. Ngayon, basa. Kawikaan, chapter 19, verse 14.
Ang bahay at kayamanan ay minana sa mga magulang. Ngunit ang mabuting asawa ay mula kay Yahweh. Ayun. Ang mabuting asawa ay mula sa Yahawa. Pero kung ang asawang hindi mabuti, lagi kayong nag-away, di kayo magkasundo, hindi yan galing kay Yahawa. Galing yan sa fallen angel na Satanas. Ang bahay at kayamanan ay minana sa mga magulang. Ngunit ang mabuting asawa ay mula kay Yahawa. Kailangan Shem ang panampalataya. Lahi ni kamag-anak ni Abraham, pareho silang panampalataya. Hindi yung doon sa Kanaan dahil iba ang panampalataya sa mga Canaanites. Eh. Okay. Tuloy. Ngayon, itong puso at saka yung utak, magsanib yan. Hindi yung puro puso lang. Mahal mo kasi yan eh. Gamitin mong utak. Manampalataya ba yan? Di ba hindi? Oh, minsan naman, gamitin kong utak, wala naman sa puso. Ang utak, dali ng puso pala. Magsanib yan eh. Working together yan eh. Nagayaan sa dalawa. Ngayon, tuloy tayo. Basa. Kawikaan chapter 18 verse 22. Ang isang mabuting may bahay ay isang kayamanan. Isa siyang pagpapala na si Yahweh lamang ang makapagbibigay. Ang mabuting asawa, a good housewife, ay kayamanan pala yan. Pag galing kay Yahweh, kayamanan. Property. Diba? Ang isang mabuting may bahay. Pero pag ang isang masamang may bahay, Isang kahirapan yan. Tagalin ang pako, palitan. oh. So, kailangan talaga kaparihog panampalataya. Hindi yan pwede na kukuha ka na asawa, magkaiba ang panampalataya. Yun ang dahilan kung bakit inalisan ko yung isa dahil hindi na kami parehong panampalataya. Wala siya, patuo ka. Hindi mo magkasundo. Hindi magkasundo sa panampalataya. Magkaiba. Masuko man siya, musimba ka. Pumalag. Pero binigyan ko kaparehong panampalataya. At para rin si Rebecca, bata pa kaysa akin. Bata pa sa akin. 68 ako, samantala siya 46. Ilang year ang pagitan? Sino magaling sa mathematics dyan? 68 kayo? Ha? 68 kayo? 68 ako. Tapos siya? 61. Ano, 48, 46. 21. Ha? 21. 21 ang pagitan. 21 years old. Pero si Isaac at saka si 30. Rebecca, 30. 30 years. 30 years ang pagitan. 22 years old. Ngayon, basa. Sex outside of marriage is not called dating. It is called sin. Ang sexual na outside sa pag-asawa, outside sa kasal, hindi yan sabihin dating. Ay iyan tawagin ay kasalanan. Ang magsama na walang kasal. Maraming mga tao ngayon sa buong mundo na hindi nagpakasal, nagsama sila, marami na silang anak, may apo na, pero hindi sila kasal, kasalanan po yan. Eto, basa. Unang Korinto, talatang 6, kabanatang 9. Hindi mo ba alam
na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng alahayam? Huwag mong lukuhin ang sarili mo. Sino mang gumagawa ng pakikiapid at idolatriya, pangangalunya, pakikipagtalik na walang kasal, at pakikipagtalik sa pagitan ng lalaki at lalaki, babae at babae. Sa Babylonian Bible o Doctorated Bible, inalis to. Yan, wala po yan. Etong Ay, ano yan? makikipagtalik Na walang kasal. ng walang kasal. Inalis nila. Ayan. Para maraming magsama na walang kasal, Para mahulog sa kasalanan. mahulog sa kasalanan. Yan talaga. Kita mo? May binawas. Ngayon, mayroon tayong original Bible. Nakita natin, aba, Yan ang tunay. nakikipagtalik Na walang na walang kasal. Kayong nanonood sa YouTube channel, ilang taon na kayo nagsama sa asawa mo, hindi mo yan tatawaging asawa hanggat hindi kayo kasal. Kasalanan po yan. That is a big sin. Pero mo ha, hindi mo ba alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng alahayam? Walang bahagi sa English. You do not know that sinners have no part in the kingdom of alahayam. Huwag mong lukuhin ang sarili mo. Kapag nagsama, nakipagtalik ka sa babae na hindi kayo kasal, niluluko mo ang sarili mo. Sabi rito, huwag mong lukuhin ang sarili mo. Sino mang gumawa ng pakikiapid? Pakikiapid ang tawag doon, yung hindi kay kasal. Idolatry, revolto. Pangangalunya, ito yung pangangalunya, sinipingan mo ang asawa ng kaibigan mo, sinipingan mo ang asawa ng ibang tao. Na may asawa siya, pero dahil sinabihan mo, inalok mo, pumayag din, pangangalunya po ang tawag dyan sa English, adultery. Yung walang kasal na nagsiping ay fornication. Tapos, pakikipagtalik na walang kasal. Ang iba kasi, napobya sila na magpakasal, tapos, pag maghiwalay, paano naman na mahal ang gasto sa pag-annulment? Lalo na walang divorce dito sa bansang Pilipinas. Actually, ang kasal, pwede naman kasal na hindi i-record sa INISO, hindi ipasa mo sa INISO, yung National Statistic Authority. Ako, nagkakasal ako. Pag mayroong nagnalangin sa inyong dalawa, binasbasan kayo bilang magsama, kasal na po yan kahit walang papel. O kung may papel man, o ID ipasa sa INISO, ang problema pag maghiwalay kayo, yan ang problema sa annulment. Kasi mahal ang bayad ng annulment, 100,000 mahigit. So yan ang kinakatakutan. Pero pwede naman magpakasal kayo, ang tawag basbas. Kasal pa rin. Si Rebecca at saka si Isaac, silang puro naman basbas yung ginawa, kasal pa rin. Wala namang INISO noon. National Statistic Authority. Ngayon lang naman yan. Ang purpose kasi dyan, para maging conjugal property. At saka, pwede mo makasuhan siyang bigamy kapag iiwanan ka, mag-asawa sa iba dahil mayroon kayong record sa NSO. Pero, para hindi tayo tawaging nakikiapid ng walang kasal, sino mga kakilala mong mga ministro, pabasbas kayo. Nabasbasan kayo, kasal na kayo. Hindi na kayo nagkakasala. Nagsasama walang basbas. Pastor Buddy, pwede magbasbas yan. Pastor na yan eh.
Kahit walang papel-papel, sa basbasan niya. Kung may papel din, para may ninong-ninang, pwede rin. Pero wag na ipasa sa NSO. Kasi sakit sa ulo pag magkahiwalay kayo, may record kayo sa NSO, yan ang sakit sa ulo. Malakas ang loob dyan na Ngayon, ang importante ay nakasal. At ang problema, mayroon pang mga simbahan ngayon na ang sabat nila, Saturday rin, pero nagkasal sila, lalaki sa lalaki, kinasal nila. yun ang pagkakalaban. Nakipagtalik sa pamagitan ng lalaki sa lalaki at babae sa babae. Grabe. Mga bayot sa katumboy. Hindi yan kalooban ng Yahweh. Hindi talaga. Ito, original to. Ito yung nakasulat sa original. Pero sa ano, nakasulat naman to, ito lang inalis, oh. Itong hindi kasal, walang kasal, hindi talik. Ito lang inalis. Para happy ang kanilang Valentine's Day. At saka lakas bumita. Ngayong Friday, February 14. Puno ang hotel at apartil. Ito ngayon. O, yan. Ang tindahan. Yun. Happy Valentine's Day. Valentine's Day is a demonic and evil holiday. Yan. Bakbakan yan eh. Ngayong Bernes na darating, Bakbakan yan. February 14, yan ay holiday ng mga demonyo. Laba palosa sa Lunita. Laba palosa daw eh. Walang kasal. Laba palosa. At marami rin nagsama na may mga anak na, pero tanungin mo, wala rin silang kasal. Dami ko kilala niyan. Dapat magpabasbas sila. Sila nanay ko dati. 8 na kami anak. Sila pala yung pagkasal. Oo. Kung di man dati, Ngayon. walang ano, walang quiz ko tawagin. Basa. Love is not found on February 14. Love is found in John 3:16. So ang love, makikita sa John 3:16, hindi sa February 14. For Yahweh. Sabi niya, ang pag-ibig ay makita sa February 14. Ngayong Bernis na. Hindi. Makita sa John 3:16. Love is found in John 3:16. Hindi sa 14. Iniibig ni Hawa ang kanyang mga binhi ng nasa sanglibutan. Binhi lang niya. Paktay kay hindi mo naintindihan yun, kaya wala may binhi doon. Ngayon, The word man. basa. Unang Korinto chapter 7 verse 2. Ngunit para maiwasan ang pakikiapid, bawat lalaki o babae dapat magkaroon ng kanya-kanyang asawa. Maging asawa lang ang tawag sa'yo kung may nagbasbas o nagkasal sa inyo. Para maiwasan ang pakikiapid. Kasi kung sipingan mo siya na hindi kay kasal, ang tawag doon, illegal possession of shipping. Kung mayroong tinawag na illegal possession of firearm, dahil walang lisensya ang baril mo, may illegal shipping Walang lisensya. na wala ring license kasi hindi nabasbasan. Kayong mga nanonood sa YouTube channel, Illegal possession of gun. baka pumunta kayo sa apartel, sa hotel, mag-date kayo sa girlfriend mo, sa boyfriend mo. Ay. Illegal possession of shipping po yan. Dahil hindi kayo authorized. Mga ragkag po yun. Magpabasbas kayo. Mag-comment kayo, tawagan niya ako, pwede ako magbasbas sa inyo. Mga ragkag yan sila sa driving. Walang bayad, love gift lang. Pwede love gift, piso. Pwede rin. Tuloy, basa. Ang hugis na puso ay hindi kumakatawan sa puso ng tao. Nasawari kanyang ipinapakita. Ang hugis na ito ay kumakatawan sa sinapupunan o bahay-bata ng isang babae, o pintuan, o bukasan patungo sa silid,
o bulwagan ng paganong pagtatalik o pagkakawing. At kumakatawan din sa itsura o hugis ng ulo ng kambing. Si Hasatan. Ah. Bata. Yung puso ha, Si Ha. maraming mga ano tayo, mga believers na mga remnant Hebrew Israelite. Pero pag muoki sila sa yung heart, demonic heart po 'yan. Oh, makita nyo ha? Eto, pakita ko sa inyo, 'yan. Ito ang ninyo, huwag kayong gagamit dito. Ito 'yun hugis ng ulo ng kambing 'yan. Si Baphomet yan. Ang pagkaroon pa sila. Pag muuki siya sa chat mo, reply mo, aba, sagutin niya, dapat tamark na lang. Heart pa. Yung heart, hindi yan ang heart ng puso ng tao. Hindi yan. Ito yun, At saka ito pa. Yan. Ovary. Ovary yan. Bahay bata. Hugis ng ulo ng kambing at saka hugis ng ovary. Na huwag kayong mga walang alam nga eh. Pag nagustuhan mo yung reply mo, aba, Mga heart. yung heart ilagay, hindi nga yan heart, hindi yan ang ganyan totoong heart. Mag-heart sila, mag-heart. Yan ang heart, Ang hugis ng puso ng tao. Oh, yan ang heart. Layo. Doon, parang kamay. Ito yung hugis ng heart. Kamay nga. Hindi yung hugis ng ganito. At saka ganito. Agul. Ngayon, mag-ano pa rin kayo ng hugis ng ganyan? Ito yun, hugis ng yon. Biro mo yan siya. Hugis ng ulo ng kambing. Si Hasatan. Hugis ng sinapupunan o bahay bata ng isang babae. Bahay bata. Ang hugis ng puso, ganyan. Yan ang hugis ng puso ng tao, ganyan. Nilinglang ang mundo. Pati mga sign. Satanic. Yan ang puso. Yan literal na puso. Ngayon, that is the demonic heart. Yan ay demonyong puso. Ngayon, mag-reply kayo sa messenger nyo, ganyan. Demonyong puso yan, hindi yan puso ng tao. Kasi ang puso ng tao ay ito. Yan ang puso ng tao. Gumawa kayo ng ganyan. Yan i-share ninyo. Yan ang totoo. Yan ang hugis ng puso ng tao. Hindi yung ganito. Yan ang ilagay sa sa Google, sa Messenger. Yon. Awit na tayo. I just want to praise you. Lift my hand and say, I love you. You are everything to me. And I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. One more time. I just want to praise you. Lay my hands and say, I love you. You are everything to me.
and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. One more time, I just want to praise you. I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me. And I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. Yes, palakpakan natin si Abba Yahweh. Purihin ka, Abba Yahweh. Halalawaya, halalawaya. Yeah. Name on high. Yes, halalawaya. Tayo manalangin. Si Pastor Buddy. Tayo po muna ay yumako at manalangin at i-focus po natin ating puso't isipan sa ating dakilang lumika, dakilang Abba Yahweh, ating alahayam. Tunay nga po, Abba Yahweh, aming alahayam. Purihin ka at itaas ang iyong banal na pangalan, Yahweh, aming alahayam. Sa pangalan ni Yahweh. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo. Kung saan man po ang aming mga kapatiran na wala dito, huwag mo po silang pababayaan, gabayan mo po sila at patnubayan sa lahat ng lugar kung saan man sila naroroon. Purihin ka, Abba Yahweh, aming alahayam. Salamat po sa mga kalakasan na kaloob mo at pahiram mo angking talino sa bawat isa. Sa pangalan ni Yahweh, maraming salamat po. Salamat din po sa lahat na aming natutunan sa pamagitan po ng pagturo ng aming lingkod. Pagtuturo sa iyong lingkod na ginamit mo upang maipalaganap sa buong mundo ang mga salita o mabuting balita agit sa lahat ang iyong mga salita. Abba Yahweh, aming alahayam. Sa pangalan ni Yahweh, lahat po ay ibabalik sa iyo. Sa pangalan ni Yahweh, Yaman. Yaman, Yaman. Abba Yahweh, siya Yahweh asay, ang may likha ng ating buhay. Abba Yahweh,